bungad na eksena, makikita ang masamang tao na palihim na pumasok sa liblib na modernong tahanan. Sa loob, isang lalaking nagngangalang Adam ang may dalang tray ng pagkain at naglalakad sa hallway. Sa sandaling ito, naramdaman niyang may tao sa likuran niya. Nang siya ay lumingon, bigla siyang inatake ng taong nakasuot ng ski mask gamit ang baseball bat na naging sanhi upang mawalan siya ng malay. Pagkatapos, ang eksena ay pinutol patungo sa nakaraan kung saan ipinakilala sa atin ang anak ni Adam, na si Alice, na nasa gitna ng medical session. Ipinakita sa kanya ng doktor ang tatlong cylindrical object na may iba't ibang laki. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang mekanikal na braso at ikinabat ito sa kanyang katawan. Nang matapos ito, hiniling sa kanya ng doktor na subukang kunin ang mga cylindrical object at patayuin ang mga ito sa mesa. Lumalabas na ang device ay kumikilos batay sa kanyang iniisip at dahil may anger issue si Alice, nahihirapan siya dahil sa kawalan ng pasensya. Nabigo siya sa unang pagkakataon at sinabi niya sa doktor na tanggalin ito. Gayunpaman, iminungkahi ng huli na patuloy siyang magsikap. Pagkaalis ng doktor, tinanong ni Adam kung ano ang nararamdaman niya, ngunit iniwasan ni Alice ang kanyang mga tanong at hiniling sa kanya na makita ang kanyang ina. Kasunod nito, tumayo siya sa harap ng silid ng kanyang ina at lumabas ang puting wolfhound na nagngangalang Beatrice. Dito, nalaman natin na ang aso ang tinutukoy ni Alice bilang kanyang ina. Ipinakita ni Beatrice sa aso ang prosthetic limb, at ang aso na may speech-generating device ay sumagot na wala itong amoy ni Alice. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang laway upang malagyan ng kanyang amoy ang mekanikal na braso. Nang maglaon, kasama ni Alice ang kanyang ama, sinusubukan na gamitin ang mekanikal na braso. Matagumpay niyang nakuha ang mas malaking cylindrical object at matagumpay na nailagay ito sa mesa. Gayunpaman, sumuko siya agad nang nabigo siyang kunin ang pangalawa. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na subukan ito muli, ngunit inilabas ni Alice ang kanyang galit sa mga object at nagpas siyang mamasyal kasama ang kanyang ina. Habang naglalakad sa kakahuyan, napadpad sina Alice at Beatrice sa itim na metal cube. Dahil sa kuryosidad, hinawakan niya ito, dahilan para lumitaw ang parisukat na butas. Kinakabahan siyang pinasok ang kamay sa loob at nakuha ang isang piraso ng papel na may nakasulat na, "Hindi sila dapat pagkatiwalaan." Mukhang pamilyar kay Alice ang sulat kamay, kaya nagmamadali siyang umuwi at kinopya ang sulat, at natuklasan na kapareho ito ng sulat kamay niya. Sa takot, nagpa siya siyang ibahagi ang kakaibang pangyayaring ito sa kanyang ama, ngunit kasalukuyan itong nasa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Adam kasama ang dalawang teenager, at ang isa sa kanila ay mukhang brutal na nasugatan. Agad niyang dinala ang sugatang si Erica sa maliit na pool habang ang nakababatang kapatid na lalaki, si Paul ay pinapanood itong umiiyak sa sakit. Ang sigaw ay narinig ni Alice, ngunit nag-aalangan siyang pumunta para tingnan ito. Matapos gamutin ang sugat ni Erica, sinubukan ni na Adam at Alice na kausapin ang magkapatid, nagtatanong tungkol sa nangyari. Sinagot ni Erica ang kanilang mga tanong dahil pipi ang kanyang kapatid. Ibinunyag niya na ang kasintahan niyang si David ang gumawa nito sa kanya. Ipinaliwanag niya na magkasama sila ng kasintahan niya sa picnic, ngunit lihim na sinundan sila ni Paul. Hindi niya sinasadyang naabutan sila ni Paul na nagiging intimate. Nang makita ni Erica ang kanyang kapatid, hiniling ni Erica na huminto si David, ngunit naging agresibo ang huli at sinaktan siya. Bilang karagdagan, inihayag ni Erica na ang kanilang mga magulang ay namatay na, at sila ay naninirahan sa bayan. Matapos marinig ang kanilang kwento, pinahintulutan sila ni Adam na manatili doon ng isang gabi at nangakong ihahatid sila sa susunod na araw. Sa sumunod na eksena, kinomfort ni Erica ang kanyang kapatid, tiniyak sa kanya na magiging maayos ang lahat. Tinanong din niya kung gusto ni Paul si Alice, ngunit bago siya makasagot, pumasok si Beatrice upang tingnan sila. Tinanong ni Erica ang aso tungkol sa braso ni Alice, ngunit umiwas lang ito sa tanong. Nainis siya dahil dito, kaya itinulak niya ito palabas at nilock ang pinto. Pagkatapos nito, bumalik si Beatrice kay Alice at sinabing hindi maganda ang amoy ng magkapatid. Maya-maya, may nakita silang kakaiba sa labas ng bahay at agad na inalertuhan si Adam. Ang huli ay kumuha ng kutsilyo at tumingin sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Bilang resulta, pinabalik niya ang mga bata sa kanilang higaan, at sinabi sa kanila na huwag mag-alala. Kinaumagahan, tinulungan ni Adam si Alice na ikabit ang kanyang mekanikal na braso, kung saan inamin niya na alam niyang may gusto siya kay Erica. Kaya naman, iminungkahi niya na payagan niya ang magkapatid na manatili doon sa susunod na araw.
Kasunod nito, tumungo si Alice sa sala, kung saan nakita niya si Paul na pinaglalaroan ang mga cylindrical object. Inayos niya ang mga object para kay Alice, upang siya ay makapagsanay. Gaya ng dati, nagtagumpay siya sa paglalagay ng una ngunit nabigo sa pangalawa. Dahil sa pagkabigo, muntik na siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Paul at tinulungan siya sa pangalawang object. Gayunpaman, pagdating sa pangatlo, muling nawala ng pasensya si Alice. Nainis siya dahil dito, ngunit tinulungan siya ni Paul na kumalma sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Sa una, bumuti ang pakiramdam ni Alice, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na nawawala si Erica. Nang maramdamang may mali, nagmamadaling pumunta si Alice sa silid ng kanyang ama, at nakita niyang hinahaplos niya ang mukha ni Erica sa harap ni Beatrice. Ang tanawin na ito ay pumuno sa kanya ng galit, na nagudyok sa kanya na umalis. Sinubukan ni Adam na magpaliwanag sa kanya, at sinabi na ang aso ay hindi niya ina. Gayunpaman, inakusahan siya ni Alice na ginawang wolfhound ang kanyang ina at sanisi din siya sa nawawalang braso nito. Upang kumbinsihin siya na hindi ito totoo, sinabi ni Adam na siya mismo ang pumatay sa ina ni Alice, ngunit ayaw makinig ni Alice. Nang tawagin siya ni Alice bilang isang walang awa na mamamatay tao, napuno ng galit si Adam at sinigawan siya bago naglakad palayo. Pagkatapos ng kanilang pag-aaway, umalis si Alice kasama si Beatrice. Bumalik siya sa Black Cube at muli itong hinawakan. Sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng microchip na may note na nagtuturo sa kanya na mag-play ng audio file ng eksaktong 4 PM gamit ang mga headphone. Sinunod ni Alice ang instruction, matyaga siyang naghintay sa nakatakdang oras. Pagsapit ng 4 PM, pinakinggan niya ang audio file, nakarinig siya ng boses ng babae na nagtuturo sa kanya na sundin ang mga instruction ng sunod-sunod. Una, inutusan si Alice na pumunta sa kanyang ama at ipaalam sa kanya na nasa labas si David. Ang boses ay nagbabala sa kanya na huwag siyang tatawag ng pulis kung hindi ay lalala ang mga bagay. Narinig ni Alice ang boses, na kinukumbinsi ang kanyang ama na siyasatin ang paligid sa labas. Nang makaalis si Adam, sinunod ni Alice ang utos at lumapit kay Paul. Isinama niya si Paul sa kusina, at nag-alok na gagawan siya ng sandwich. Sa kanyang pagkabigla, inutusan siya ng boses na kumuha ng kutsilyo sa kusina at patayin ang magkapatid. Sa takot sa utos na ito, nagpasya siyang umalis. Gayunpaman, iginiit ng boses na sinusubukan niyang pigilan ang malagim na mangyayari, ngunit ito ay palaging nagtatapos sa parehong paraan. Nagbabala rin ito na magiging kakilakilabot ang mga mangyayari kapag hindi sila pinatay ni Alice. Sa gitna nito, lumapit si Paul, kaya kinabahan si Alice at kumuha ng kutsilyo. Nakapagtataka, lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa labi. Maya-maya, dumating si Erica at tinanong si Alice tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nagkunwaring walang ideya ang huli at lumakad palayo pagkatapos maghanda ng sandwich para kay Paul. Kinagabihan, natulog sina Adam at Alice, habang ang magkapatid ay gising pa rin. Pagkaraan ng ilang sandali, tinulungan ni Paul ang kanyang kapatid sa pagtanggal ng mga damit niya, pagkatapos ay naglakad siya sa silid ni Adam, nang hubot-hubad. Kasabay nito, si Paul na alam ang passcode ay binuksan ang pinto, at pinapasok ang isang lalaking nakamaskara sa bahay. Maya-maya, isinama ni Erica si Adam palabas sa kwarto niya. Habang sinusundan siya ni Adam, biglang sumulpot sa likod ni Adam ang lalaking nakamaskara, sinaksak ang kanyang lalamunan, at tumakas sa lugar kasama ang magkapatid. Maya-maya, nagising si Alice sa ingay at lumakad sa pasilyo upang tingnan ito. Sa kanyang pagkagimbal, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Habang nagdadalamhati para sa ama, bigla niyang napagtanto na nawawala si Beatrice at nagmamadaling hinanap siya. Sa kasamaang palad, ang aso ay brutal din na pinatay. Dahil sa kalunos-lunos na pangyayaring ito, napaluha si Alice, umiiyak sa pagdadalamhati. Kinaumagahan, nagising siya, iniisip kung paano nalaman ng Black Cube ang trahedyang ito. Sa pag-asang makahanap ng mga sagot, tumungo siya sa kagubatan at hinawakan ang cube. Ngunit sa pagkakataong ito, nananatili itong hindi tumutugon, hindi tulad ng dati. Dahil sa pagkataranta, hinampas ito ni Alice ng paulit-ulit, habang sumisigaw. Pagkaraan ng maikling sandali, hindi inaasahang bumukas ang cube, na nagpakita ng sapat na espasyo para makapasok si Alice. Nang makapasok siya sa loob, ang cube ay nagsara, na ikinulong siya sa loob.
Lumipat ang eksena sa kakahuyan, kung saan kausap ni Erica si David, habang si Paul ay nakaupo sa di kalayuan, na tinatakpan ang kanyang mga tainga. Hinalikan ni David si Erica at tinanong kung handa na ba siya. Nang siya ay sumagot, sinuntok siya ni David ng paulit-ulit sa mukha at bumagsak siya. Sa kabila nito, patuloy siyang sinisipa ni David ng walang awa, na parang hindi tao ang pagtrato sa kanya. Pagkatapos ay hinubaran siya ni David para masiyahan ang sarili. Lingid sa kanilang kaalaman, kinukunan sila ni Alice mula sa malayo. Lumalabas na nakapag-teleport si Alice sa nakaraan dahil sa cube, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali niya. Matapos i-record ang kinakailangang video footage, umalis si Alice dahil alam niyang darating doon ang kanyang ama sa lalong madaling panahon. Napag-alaman din na ang taong nakita ni Alice at Beatrice kanina sa labas ng bahay ay walang iba kundi si Alice mula sa future. Kinabukasan ng alas 4 ng hapon, ang kasalukuyang Alice ay naglalakad patungo kay Paul na naka-headphone. Sa sandaling ito, ikinonekta ng future Alice ang cellphone sa collar device ni Beatrice at ibinalik sa kanyang ina ang kasalukuyang bersyon ng kanyang sarili. Kasunod nito, ang future Alice ay lumapit kay Adam at hiniling sa kanya na tingnan sa labas si David. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, niyakap siya nito, sinabing mag-ingat bago umalis. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Paul at dinala ito sa kusina. Taliwas sa nakaraan, hinayaan niya itong tulungan siya sa paggawa ng sandwich. Pagkalipas ng ilang sandali, habang papalapit si Paul upang halikan siya, ang future Alice ay kumuha ng kutsilyo at sinaksak siya sa leeg, na humantong sa kanyang kamatayan. Di nagtagal, dumating si Erica sa kusina at nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang kapatid, na nagpaiyak sa kanya. Samantala, biglang natigilan si Alice, na pagtanto na siya ay naging isang mamamatay tao. Kinuha ni Erica ang kutsilyo sa kamay ni Alice at sinaksak ito sa tiyan bago tumakbo palayo. Sa sobrang dami ng dugong tumutulo mula sa sugat, nagawa ni Alice na maglakad hanggang sa sala kung saan siya bumagsak. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Adam sa bahay at nabigla nang matuklasan ang bangkay ni Paul sa kusina. Nag-aalala tungkol sa kanyang anak, tinawag niya ito at natatarantang hinanap siya. Hindi nagtagal, nakita niya ang walang buhay na katawan nito sa sala, na nag-iwan sa kanya ng pagkagimbal. Habang malungkot itong niyayakap, ang kasalukuyang Alice ay dumating sa eksena at tinawag siya. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa micro-audio chip at hinayaan siyang makinig dito. Bagamat nananatiling hindi sigurado si Adam tungkol sa konsepto ng paglalakbay sa panahon, sinabi niya na susubukan niyang paniwalaan ang sinasabi ng kanyang anak. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Alice ang tungkol sa itim na cube kung saan maaaring maglakbay pabalik sa anumang panahon sa pamamagitan lamang ng pag-focus sa panahon. Naniniwala rin siya na walang kinalaman si Erica at Paul sa lahat ng ito at nagkataon na dumating. Kasunod nito, sinama niya ang kanyang ama sa kakahuyan at ipinakita sa kanya ang cube. Pagdating doon, bumukas ang cube, na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na makapasok. Pagkatapos, ang eksena ay ibinalik sa pambungad na eksena, kung saan ang bersyon ni Adam ay may dalang isang tray ng pagkain. Maya-maya ay sumulpot sa likod niya ang lalaking nakamaskara at binugbog siya hanggang sa mawalan ng malay. Ang kasalukuyang Alice, na nakarinig ng kaguluhan, ay lumabas sa kanyang silid at natagpuan ang katawan ng kanyang ama na nakahandusay sa lupa. Kasunod nito, ang lalaking nakamaskara ay pumasok sa silid kasama sina Erica at Paul at ipinakita ang kanyang sarili na walang iba kundi ang future version ni Adam. Kinagabihan, pumasok si David sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito ay nakahanda si Adam upang harapin siya. Napagtanto na nabigo ang kanyang plano, nagtanong si David tungkol sa kalagayan ng magkapatid, na sinagot ni Adam na ligtas sila. Umupo si David sa harap ni Adam at ipinaliwanag ang motibo sa likod ng pagtatangka na patayin siya. Ayon kay David, si Adam ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, kaya naiwan siyang mag-isa sa mundo. Si Adam ay nagmamaneho kasama ang kanyang asawa at si Alice nang mabangga ng kanilang sasakyan sa isa pang sasakyan. Ang pangalawang sasakyan na ito ay minamaneho ng mga magulang ni David. Sa kasamaang palad, namatay sila sa pag-crash, kasama si Beatrice. Napinsala din ang braso ni Alice sa parehong insidente. Sa kasalukuyan, habang ipinapahayag ni David ang kanyang kalungkutan, ang future Alice ay dahan-dahan na naglakad mula sa likuran at sinaksak ng kutsilyo ang kanyang ulo. Kasunod nito, sinabi ni Alice sa kanyang ama na kailangan niyang maglakbay pabalik sa 7 buwan at 12 araw para maiwasan ang lahat ng nangyari.
Sa huling eksena, makikita natin si Adam na inihahanda si Alice para maglakbay sa nakaraan. Inutusan niya itong itapon ang mga susi ng kotse upang maiwasan ang aksidente sa sasakyan, na sa huli ay magliligtas sa lahat ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagtatapos ang pelikula nang pumasok si Alice sa Cube, determinado na ayusin ang mga bagay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.